hanap buhay patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magpo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa tinig ni Juan, yung alagad na pinakabata, parang tinig ng nagsusumbong. Di po ba, no? "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Kaya po pinagbawalan namin dahil hindi siya kasamahan." Di ba nagsusumbong? Bakit siya nagsusumbong? Kasi may pinanggalingan yung kaniyang pagsusumbong kay Jesus. Anong pinanggalingan? May lumapit sa kanila, sa mga alagad, na palayasin yung demonyo, hindi nila nagawa. Lumapit sa iba, sa pangalan ni Jesus, ginamit ng ibang tao, at napalayas ang masamang espiritu. Ano ang tawag sa ganon? Di nagsiselos. Bakit kami, alagad ni Jesus, malapit sa Kanya, hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Bakit yung hindi namin alagad? Siguro, isa sa mga 72 yun, o isa sa mga 70, pero napalayas nila. Ano ang sagot ni Jesus? Wag mo silang sawayin, sapagkat ang gumagamit ng aking pangalan ay hindi magsasalita ng masama pagkatapos nito. Ano po ang ibig sabihin ni Jesus? Na tayong lahat ay may kanya-kanyang paraan kung paano tumawag at gumamit sa pangalan ng Diyos. Hindi nangangahulugang mali ang iba. Nangangahulugan lamang na si Jesus ay hindi exclusive. There is always inclusivity in Christ. Ang lahat ay sakop ng pagmamahal ng Diyos. Ang lahat ay sakop ng awa ng Diyos kung gagamitin mo ang kaniyang banal na pangalan para sa ikaluluwalhati niya. Yun ang mahalaga. Ginagamit natin ang pangalan ni Jesus, ang ating Poong Nazareno, sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa kaluwalhatian natin. Kapag ginamit natin ang Diyos sa ating kaluwalhatian, sa ating kayabangan, hindi tayo kabilang
sa kaniyang pinaghaharian. Kaya lagi po ninyong papansinin, kapag may ibang taong naninira laban sa iba sa pangalan ni Jesus, hindi po iyon totoo. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, dapat walang masisira. Dapat ang lahat ay matutuwa dahil ang kanilang binabandila ay walang iba kundi ang pinakamataas at kaisa-isang pangalang ibinigay ng Diyos sa balat ng lupa. Kapag mayroong relihiyong nagsasabing magalit ka sa iyong ibang kapatid, hindi iyon totoong relihiyon. Sapagkat ang tunay na ipinamamalas ni Kristo ay ang biyaya at grasya ng pagmamahal. Lahat tayo included doon kung gagamitin natin ang kaniyang banal na pangalan upang siya'y luwalhatiin dito sa lupa. Kung ikaw ay kasapi ni Jesus, kung ikaw ay nakikinig kay Jesus, kung ikaw ay sumusunod kay Jesus, dapat walang jealousy, dapat walang envy, dapat walang galit. Maging masaya ka dahil ang Diyos na kilala mo ay ginagamit ng iba upang luwalhatiin ang kaniyang pangalan. Bago doon, bago natin tingnan ang ginagawa ng iba, tingnan muna natin sa ating sarili kung paano tayo sumusunod sa Diyos. Huwag munang tingnan ang ingay ng iba. Tingnan mo muna yung sarili mong ingay kung ikaw ba ay nakasusunod o ikaw ba ay lumalaban sa pangalan ng Diyos. Hindi na mahalaga yung paninira ng iba tungkol sa ating Diyos. Ang mahalaga, ano ang iyong relasyon sa tunay na Diyos. Na tunay na Diyos na ipinakilala ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang banal na pangalan. Kaya nga po sa araw na ito, sa paggunita natin sa katapangan at kabanalan ni Santa Rita ng Cassia, binibigyan niya tayo ng halimbawa ng tahimik at tunay na pagsunod sa Diyos. Si Santa Rita ay mayroong asawa, violent husband. Anong ibig sabihin ng violent husband? Mapanakit, nananakit, salbahe. Kaya nung mamatay ang kaniyang asawa sa violent death, siya ay pumasok bilang mongha at inialay ang kaniyang sarili ng 40 taon ng tahimik na pagsunod, pagdarasal at pamumuhay kung paanong maging tunay na Kristiyano. Gusto ni Santa Rita na ang sakit na nararamdaman ni Jesus ay maramdaman din niya. Hindi pa sapat ang 40 taon ng kaniyang tahimik na pagsunod sa Diyos. Gusto pa niyang maramdaman sa sarili niya ang sakit. Kaya binahaginan siya kung anong sakit ang nararamdaman ni Jesus sa kaniyang pagkapako sa krus. Kaya siya ay binigyan ng biyaya na maramdaman ang sugat ni Jesus sa noo para maramdaman natin ding sumusunod sa Kanya na ang Kristo na ating tinititigan sa krus ay hindi masayang nararamdaman ang sakit.
Wala siyang sinabing mapanirang salita, bagkus tahimik niyang dinama ang sakit na pakikiisa sa sakit ni Kristo. Ito ang pakikiisa sa Diyos. Kasama ako ng Diyos. Ang hindi laban sa akin ay panig sa akin. Kung lahat tayo ay panig kay Kristo, kung lahat tayo ay panig sa Diyos, ang akin lamang ibabahagi ay ang tungkol sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano makikipagrelasyon sa Diyos. Pero ang kaniyang salita ang dapat nating maging pundasyon upang tayo'y lumago at upang tayo'y araw-araw ay mapanatiling nakaugnay sa Kaniya. Ang mga sakramentong Kaniyang ibinibigay ay pamamaraan upang tayo'y lumago rin sa ating pagkilala sa Kaniya. Sa banal na Eucharistia, ang banal na tinapay na ating tinatanggap ay pagkain ng ating kaluluwa upang kahit tayo'y nanghihina, tayo ay lalakas din sa pananampalataya. Ang sakramento ng kumpisal ay pamamaraan din ng Diyos upang tayo'y bumalik sa Kaniya mula sa naputol nating relasyon. Araw-araw, maraming pamamaraang ibinibigay ng Diyos upang ibalik, lumalim, lumawak ang ating relasyon sa Kaniya. Huwag tayong mainggit sa iba, sapagkat sa pamamaraan ng Diyos, naroon ang Kaniyang pagbibiyaya at grasya. Huwag niyo pong sasabihin, huwag niyo pong babanggitin, huwag niyo man ding isipin na como pari ako lang ang close kay Kristo. Como madre siya lang ang malapit sa Diyos. Hindi po. Wala pong standard na ganon ang Diyos. Kahit ordinaryong tao, kahit maliit na tao, kung ang kaniyang pananampalataya ay malalim at tunay, katulad ni Santa Rita, tayo rin ay makakasama ng Diyos sa kaniyang paghahari. Ang mahalaga, lagi tayong panig sa Kaniya. Pagpalain tayo ng poong may kapal.